Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA Public Affairs. Pahayag ito ni Congressman Terry Ridon sa pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. Sabi lang niya, Representative Acop served as one of the leaders of the 19th Congress Quad Committee, which investigated the nexus between criminal syndicates and government complicity and corruption. It is our commitment to continue his work, hold all involved parties to account, and pursue meaningful reforms in law enforcement and good governance. Hey, ipagpapatuloy daw ni Congressman Ridon ang nasimulang trabaho ni Congressman Acop. Palakpak naman kayo dyan. Okay, so Quadcom. Yan ang parang centerpiece nila nung 19th Congress, yung Quadcom. Kung tutusin mo, maganda naman yung intention para daw good governance accountability. Sino bang ayaw ng transparency, accountability, good governance? Kaya lang lumalabas, ito, personal opinion ko lang ito, at ito rin yung nababasa kong mga comments ng mga netizens. Naging political persecution laban sa mga Duterte ang Quadcom. Nakailang hearing sila, ang tagal, ilang buwan ba yun? Sayang-sayang lang yung pera ng taong bayan na ginastos sa kanilang mga hearing. Tapos yung findings nila, nung sabi ni, ang nag-announce mismo si Congressman Acop. Anong sabi niya? We have started to uncover na it seems, sabi niya, it seems na ang utak ng sindikato sa Pilipinas ay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganon ang picture nila sa nangyari nung nakarang administrasyon. Utak sa lahat ng sindikato ang ating minamahal na Tatay Digong. Then nag-recommend sila na sampahan ng kaso. Tanong, meron bang naisampang kaso laban kay Tatay Digong? Ako mas magpasalamat sana ako sa Quadcom kung natuloy na nasampahan ng kaso si Tatay Digong sa Pilipinas, para kung nakulong man siya, at least nandito siya sa Pilipinas. At least madalaw natin, di ba? Wala ring silbi. Parang propaganda lang yung Quadcom nila na gusto lang nilang sirain ang mga Duterte. Nung nangyari, wala namang kaso. Kinidnap. Dinala ang ating minamahal na Tatay Digong sa dinala ang ating minamahal na Tatay Digong sa isang banyagang korte. Yon ang masakit. Sana kinasuhan nyo na lang. Sana ikinulong nyo na lang dito sa Pilipinas. Yun nga ang panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Ibalik nyo si Digong. Dito nyo sa Pilipinas, ikulong at litisin. So anong sinasabi na Quadcom accomplishment? Malaking kawalan daw ang pagpanaw ni Congressman Acop. Well, kultura nating Pilipino na pag may pumanaw, kapwa nating tao, nakiki-sympathize tayo, di ba? Nakikiramay. Ba't kakaiba ang nangyari dito kay Congressman Acop?
Dahil grabe ang reaksyon ng taong bayan. Yung karamihan ha, tumatawa, laugh emoji. Yung post ng News 5, pahayag ni Speaker Bojidi sa pagpanaw ni Congressman Ako, 59,000 people ang nag-react, 50,000 tumatawa, 6,000 lang nag-like, 1,000 lang ang umiiyak. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng yung mga comments na basa, it is not disrespect, it's a verdict, it's judgment by the people who are tired of the dirty politics na nangyayari sa bansa. Ngayon, itutuloy daw ni na Congressman Ridon ang Quadcom. Well, na-announce na yan before itong 20th Congress, Congressman Abante. Tuloy daw nila. And wag na tayong mabigla na one of these days another round Quadcom 2.0 iimbestigahan na naman ang war on pulburon ng ating minamahal na Tatay Digong. Iko-connect na naman nila yan sa missing sa Bungeros. Lahat na lang na baka nga itong pagkamatay ni late Yusek Cabral, ituturo na naman nilang mga Duterte na may kasalanan. Balik ako kay Congressman Ridon. Itutuloy nila Quadcom. How about yung Dolomite Beach? Hello, Congressman Ridon, kailan nyo simulan ang inquiry, investigasyon ng Dolomite Beach? Naghintay ang taong bayan dahil nag-announce yun na kayo. November ang sabi nyo eh. Natapos na lang November, matatapos na ang taong ito, wala pa namang investigasyon ng ano. So ang daming sinasabi. Pursue investigation for good governance. Tanong, good governance mga itong billions o trillions of pesos na nalustay sa flood control. Anong reaksyon nyo? Tahimik kayo. Tapos ito na nga, lalabas ang listahan. Makikita na sino yung mga proponents. Nagsingit-singit ng budget ng DPWH. Humanda kayo sa listahan na ilalabas ni Congressman Libeste. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Mo niyang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tanawa ang abuhan guys So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang.
O sige ate, salamat pod. Salamat.